Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I'm with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your
Sumainyo ang Panginoon. at sumayin rin Magandang umaga po sa kanilang lahat. magandang umaga. Lalo na kay DJ at kay Abigail. Mga kapatid, upang ating mga pagalangin at ang ating sarili ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, na kung saan ang misa sa loob nito ay magaganap ang pagkataling puso ni na Abigail at DJ. Pag-isihan muna po natin at hingin ng tawad sa Panginoon ang nagawa natin mga kasalanan upang ang mga intensyon natin para sa kanilang bagong buhay na papasukin ay maging marapat sa banal na pagdiriwang. Ang makapangyarihan, iyong kinalaga ng pag-isang dibdib ay mag-isag-isag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinaglulong ng buhay niya, DJ at Abigail, na ngayon yumako sa banal ni Panapasal, naway mag-ibabaw ang ipinahayag nila ng pagmamahalan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, bago sa walang hanggan. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinanggap siya sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kapurusan ng hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan. Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pagkabalayin ng tao. Mga kapatid, ang munting balita ng Panginoon. Pinupuri na natin ang Panginoon sa Kristo. Alaban mo sa Kristo. Kung sino man po sa inyo dito ang nagbabalak na maglang sa kasalan ni Abigail at DJ, ako ho ang mahadlang sa kanila. Sapagkat panahon na talaga para sila'y magsama at pumasok sa sakramento ito. Palakpakan po natin si DJ. Sa murang edad po ng aking pagkapari, ako po'y nanaling 5 taon malang na pari. Meron po akong isang karanasan hindi malilimutan sa pagkakasal. Sila pala ang aking ikinasal na pamulan magtagpo ang groom at saka ang bride at pumunta sa kanilang pwesto hanggang sa matapos ang aking sermon, hindi sila umuupo. Nakatayo sila. Kaya pagkatapos ng gospel, sabi ko sa kanilang mag-asawa, pwede na kayong umupo. Baka ako'y mapahaba, kayo'y mangalay. Sabi ng lalaki, it's okay, Father. Okay lang. We are willing to make a sacrifice just for us to listen attentively to the Word of God. Gusto kong damputin ang kanyang sinabi ng simula ng ating pagninilay para sa araw ng kasal ni PJ at ni Abigail. We need to make a sacrifice so that we can listen attentively to the Word of God. Gusto kong tugtuman
hindi lang disiplinong magsakripisyo para mapakinig ng husay ang gustong sabihin ng Panginoon Diyos, kundi pwede natin tuman na willing magsakripisyo para lang hindi lang mapakinggan, kundi maisagawa ang gustong ipagawa ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Amen? At yun ay gusto kong pangunin ni DJ at ni Abigail. Daladala sa sinabi ni Friedrich Nietzsche na isang philosopher na dinampot naman ng isang sikat na psychiatrist na si Viktor Frankl noong World War II nung sabihin niya sa wikang Ingles, "He who has the why to live for can bear almost anyhow." Kung malinaw sa isang tao ang dahilan kung bakit siya mabubuhay, kakayanin niya lahat. Ang kahit anong pagsubok, kaya niyo maging matatag. Kagaya ng mag-asawang binanggit ko, yung why niya is to be able to listen to what God has to say to them. At gusto ko, lampas para kay Abigail ang dahilan ng DJ, kaya niya kakayanin lahat mula sa araw na ito. And vice versa. Lampas sa pagmamahal niya kay DJ, kaya kakayanin lahat ni Abigail ang bagay that what is life offer both of them in this very life. Ang ibig ko sabihin lampas, hindi lang dahil para kay DJ, hindi lang para kay Abigail, hindi lang para sa kanilang mga magiging anak. Nagkasalway agad-agad ay magkaroon. Kundi mas lampas dahil kung yun lang ang magiging batayan nito, kaya nito kakayanin ang buhay pag-aasawa ayon sa gusto gawin yung Panginoon sa inyo, abay, pipili kayo mabuhay na nagmamahal sa isa't isa, alang-alang sa pamilya, alang-alang sa asawa, alang-alang sa mga magiging anak. Pwede ka na dahilan ninyo why to live for. And you can bear almost anyhow, pero hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya halimbawa yung isang politiko, pwede siyang mamangako. He can bear almost anyhow, just for the family, just for the wife, just for the husband, just for the children. Kaya magdaya ng isang negosyante sa kanyang negosyo. Just for the family. Kasi mahal nila ang asawa nila. Mahal nila ang anak nila. Kaya sabi ko kanina, dapat lampas sa pagmamahal ninyo sa isang isa. At ano yun? Ano yung pwede lumampas sa pagmamahal ninyo sa isa't isa? At dito ko tatapusin ang ating paglilingay. That is the very reason why Christ was able to bear the difficulty just for the salvation of us. Kaya mamahalin mo PJ, si Abigail, patatawarin mo Abigail, si PJ. Walang katapusang pangunawa at pagpapasensya ang gagawin mo sa isa't isa at sa inyong mga magiging anak. Hindi dahil mahalin nyo lang sila, kundi dahil gusto ninyo sila'y mailigtas. Kagaya ng Panginoon Diyos. The reason why God didn't give up in trying to save us, the person of Christ,
is definitely beyond love, and that is for our salvation. Kung mamahalin ninyo ang kaligtasan ng bawat isa, ang pagkukuhanan sigurado ng inyong kakainin, ang pagkukuhanan sigurado ng inyong pag-tuition fee sa inyong mga mag-iimanan. Galing yun at may kolektado para sa kaligtasan na siyang hindi sinubukan ng Panginoong Diyos na ang aking dalangin hindi rin ninyo susubukan, TJ at Tati Pio. Sapagkat higit pa sa pagtayo ng matagal sa araw ng kasal, ang aking tinutukoy na inyong bubunuin na aming pinagdarasal ay inyong mapagtagumpayan. Amen? Palakpakan ng ating sinagdalaman. Lalapit po ako sisipin ng kantila. Habang tayo ay madalangin sa ating mga puso na naghahanda sa rito na sakramento ng kasal na natin ni Ate Dave at DJ. Sa bigyan ng pinakit sa kayo sa buhay ng Panginoon sa pagkirimong ng pagkirimpunan ay ibigay ng isano sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon ay sa doon na kanyang tutulog sa kaya nito at tumingin ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay at pagbukod ay pagkibayan ng Panginoon at kayo man mga kapatid na dito ngayon ay manalangin para kita DJ at ating ng Osman sa isang gabi bilang tayo sa sinulit sa ating isang mga Kristiyano. Humingi ko ngayon ang matama na inyong mahayan ng inyong nagdalang sa isang isa. Abigail, umalbasa ito ang inyong palito upang pati isang bibigyan si DJ na iyong makamamahayan ng pagkakulan ng buhay. Abigail, umalbasa TJ po ang basa ito ang iyong palito upang patay sa tinig si Abigail ng pamamahalin ng pinagkuhan ng buhay. Nakanda ko rin nalawan naman sa inyong panagalitan sa simbahan sa bayan na umaasa sa inyong aarawain ang pagsusuli ng pagkakaloon ng buong may kapal upang silipin panamingin ilang mga mamamayang Kristiyano. Inaman ko ang bigay ng TJ sa pagkakaloon sa kanyang sa bayanan pagdobigin ng inyong mga palad at ipahihindi pag-iban sa mga sakramento ng kasal. Abigail, sumasakay ko naman ang magiging asawa si TJ na narinig ko ngayon na nagsusunod sa batas at manatutuloy ng iba na simbahan. Kung puso ba magkakaroon sa kanyang sarili ng kanyang bahay. Alam ka man balikan sa sarili niya ang pananagutan ng kanyang asawa. Ikaw naman DJ, sumasakay ka ba na magiging bahay si Abigail na rin mo yun? Alam sunod sa batas sa pananagutan ng kanyang kanyang simbahan. Kung puso ba magkakaroon sa kanyang sarili ng kanyang asawa. Nakalaan na pagpalikan sa sarili niya ang pananalaman ng buhay ng asawa.
Bilang nagpapatuloy ng simbahan, pinagtitibay ang bilang kasasan ang pagkakali ng puso na ininitipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa ating Panginoon at Panginoon, pwede rin po sa ito. Pwede na masuksan natin ang mga aral sa kasing Panahing maway ko sa pagkakulit ko pinagay mga lingkod na sinabi kay PJ, pagkalooban ko sila sa pagkakabuhayan sila sa isa, mga aral sa ito, sa kapagkakamit ng buhay mo lang ng gano'n. Kaya hindi pangitapatin mo, sila po susunod ng mga sasing ito, pinagkitawag sa iyo mula sa pag-ibig at malaman ng mga nakakata. Nilulunod natin ito sa pagkakitan ng Yesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng gano'n. Amen. Palakpakan po natin ang bagong kasal. At ay po mga nakaupo at ay may patuloy na mananalangin para sa mag-asawa. Mga minamahal kong kapatid, nalipot po tayo sa pagdalangin sa Diyos para sa ating mga bagong kasal na sina Bide at Abigail at para sa buong simbahan sa liputan sa kapagkakalisan ng tanan. Ang itutugon, isinasamo namin kami hiyong-hiyong. Sinasamo namin kami hiyong-hiyong. Kapuri-puri ka, Diyos, ang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong magandang na rin mga mayaalay mula sa lupa ang mga paggawa. Ang tinapay ito para maging pagkain na ibigay ko. Ang puri-puri mo, pinapara sa iyo ng kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa paglulikha sa libutan sa iyong magandang na mga mayaalay mula sa taas ng subas ang mga paggawa. Ang alam na ito para maging ng iyong Espiritu. Ang puri-puri mo, pinapara sa iyo ng kailanman. Maya.
Ang lahat ay gusto kayo, palingan sa pagmamahal. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pagkakayang kaligtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkabinawa ng Panginoon ang pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayan ng kapatid. Tungkol sa mga kapatid na tumanggap ng Panginoon ng Diyos, ito kayo bibilang sa Diyos. Ang lahat ay gusto kayo, palingan sa pagmamahal. Manalangin tayo sa karangalan. Amen. Kayong lahat na natitipon dito ay pagpalalawa ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na ay alay na, umayo-ayo at paglingkuran ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Hindi, hindi ko nang masuyong naligan ang iyong asawa si Ate. Muli, palakpakan natin ang mga kapakasan.
Yawanza. Wow! Talagang meron pa si Sir na napakulo. And lastly, we have Mr. Herberto Mangabat and Mrs. Jolie Mangabat. Very gorgeous. So at this point, ilalali naman natin ang best man at ang ating maid of honor. We have Mr. Oscar Kenneth Cata and Miss Precious Sosigo. Then we have the groomsman and the bridesmaids. Our handsome groomsman and the beautiful bridesmaid, starting off with RJ Del Campo and Marga Antonia Guevara. We have Paolo Aluan and Mirgrim Zane Paz. Nasa ng palakpakan ng supporters para sa ating maaga. Then we have Jay Aluan and January Villanueva. Okay. Then we have JB Mendoza and Kathleen May Aluan. Palakpakan naman natin sila. And of course, huwag natin kalimutan ang ating mga secondary sponsors. From the Canada, we have Lloyd Cuneta and Elma Antimano. For the board, we have J.R. De Los Reyes and Chanda Guevara. And let's not forget the veil. We have Darren J. and Nayahan and Barbara Tiaonza. At syempre, hindi ito makakompleto without our cute little ones. We have our ring bearer. We have Joseph Jedro Sosico. Our coin bearer, Mark Lawrence Aluan. Our Bible bearer, we have Thomas Miguel Canta. And of course, our little girls who showered the flowers a while ago, we have Kara Green Canta, Julia Amanda Forte, Jaden Kylie Aquino, we have Emma Sapphire Oliveros,
ng coins. So of course, ang pinakamarami, ibig sabihin, siya, yes. Sabi nga ni Ate. Okay, ready? So pwede muna nating hawakan. Ano ba ang meaning ng paghahanap natin ng barya? So ang paghahanap natin ng barya, so ito yung magiging simula ng pagkakaroon ninyo ng kita or ng financial stability natin bilang kayo ay magiging mag-asawa na. Okay? So tingnan natin kung sino may pinakamaraming makukuha, ibig sabihin siya ang pinakamalaking mag-provide. Pero tatandaan natin na ang kita ng isa ay kita ng dalawa. Okay, handa na po ba tayo? So pagkatapos natin, yung una natin kita, ilalagay natin sa pulihan. At itatapos natin. Okay, handa na tayo? Ready? Get set? Go! Inahin na. So magbilangan tayo kung sino ang may pinakamalaking kita. Amount. Malaki lang sumweldo si Abby. So magkano ang nakuha ni Abby? 17 pesos para sa unang kita na ibabahagi ni Abby. How about TJ? Paano naging sakto? 10 piso. Muli pa lang baka natin ang mag-asawa para sa kanilang unang kita. Pero syempre maya-maya, mas lalaki pa ang kita nila. So yan ay sa tulong na rin ng ating mga mahal sa buhay. So bueno, handa na po ba ang lahat para malugod natin sa lubungin ng ating bagong kasal? Ready na po ba? Ay, parang kukunti. Handa na po ba tayo? Okay, sige nga. Iparamdam natin ang pagmamahal natin. Bigyan muna natin ng masigabong palakpakan si TJ and Abigail. And at this point, once again, sabay-sabay nating tanggapin ang bagong kasal, ang mag-asawa, walang iba kundi si Mrs. or Mr. and Mrs. TJ Sosito. Palakpakan po muna natin muli ang bagong kasal. Okay, sa ngalan po ng buong pamilya, muli po ay malugod namin kayong tinatanggap dito sa Jardín de Antonio. As we witness the TJ and Abigail wedding. So pwede na tayo magsimula para sa ating isang panalangin kasi alam ko ang iba sa atin ay talagang gutom na gutom na. So huwag na nating patagalin pa. Inaaniyahan mo po ang lahat na tumayo para sa isang panalangin na pangungunahan ni Mrs. Dory Alu. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Diling the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord God, thank you for this day. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na kaming lahat ay nagkatipong people para sa pag-iisang gift ni na TJ at Asi. Sa inyo po itnataas namin ang success ng okasyon na ito. Lord, may you bless the food that we are about to eat. Thank you. Thank you, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen! Okay, so maaari na po tayo umupo. Maaari na rin umupo ang ating
the same person. At yan ang pinatunayan sa atin ni na TJ and Abby. So maya-maya kwentuhan ko kayo ng konting love story kung paano nga ba nagsimula ang pag-iibigan ni na TJ and Abigail. So at this point, tatawagin na natin ang ating best man para pangunahan ang ating toast of good luck na walang iba kundi si Mr. Osborne Kenneth Kanda. Sana naman ay magkasundo kayo. Ang maging transparent kayo sa isa't isa. Ayun lang. Best wishes. Okay, bakit hindi natin muna i-witness ang isang malagkit na kiss mula sa ating couple? Patingting ng patunog naman tayo sa ating mga baso. Cheers of good health, cheers of prosperity for our newlywed. Ready? Wow! Palakpakan po muna natin si TJ at si Abigail. So gaya nga ng sinabi ko, hindi na natin patatagalin pa. I'm sure ang lahat ay gutom na at mas magandang panoorin ang programa ng May Laman ng Tiyan. Tama po ba? Pero magkakaroon po tayo muna ng organized na pagpunta sa ating mga buffet. So by table po tayo. Okay po? Sana po ay magsuportahan tayo bagating dyan. So, upo muna natin si TJ at si Abby. Habang tatawagin ko po dalawang tables para mas mapadali tayo. Pag natawag ko po ang table number ninyo, please proceed immediately dito sa una to have photo ops with TJ and Abby. So, natawag na tayo sa ating slicing of cake. So, muli inaangayahan ko dito, of course, pagkatapos nila, sina TJ and Abby, for the slicing of cake, to be followed by the wine toasting, the release, and of course, the first couple dance. Every wish is ours tonight, my love. It goes trust in love to fate, finding out too late that they've lost it. They will never know the ways of love. Got to believe in magic. Okay, so ano nga ba ang sinisimbolize ng slicing of cake natin? The cake symbolizes a long, lasting, and rich marriage. So of course, ang bride muna, ang una, maghihiwa or magkakat ng slice ng cake. Para ano? Ano bang ibig sabihin? Bakit ang babae? Of course, to provide good fortune. Swerte. Then, the groom helps to share the good fortune. So, yun ang ibig sabihin kung bakit tayo nagkakaroon ng slicing of cake. So, hawakan muna ni Abby, then saka makikitutulong ng paghihiwa si TJ. So, pwedeng hawak kamay ito na mag-asawa. So just tell me today, take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing more for me. From obsessed, no trace. So, sa pangalawang pagkakataon, magsusubuan muli si TJ and si Abby. So, kung gaano kalaki ang isusubo nila sa isa't isa,
ganun raw kalaki ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dapat lunukin ang buong buo ng bawat isa rin. Happy to Brother? Wow, palakpakan naman po natin ang ating bagong kasal para sa kanilang slicing of cake. And of course, para hindi tuluyang mabulunan, we have our wine toasting. Ano ba ang ibig sabihin ng ating wine toasting? This means the combining of two lives into one. So muli po ang ibig sabihin natin ng wine toasting, combining two lives into one. So hindi na buhay lang ni TJ to, hindi na buhay lang ni Abby, peace ang buhay na nila to bilang mag-asawa. Okay? Ready? Yeah. Okay, there you have it. So para sa pangatlo natin, bahagi pa rin ng ating wedding ceremony, we have the release of the white dove. So dito kayo sa listahan, dalawang doves ito. Meron itong sarili meaning para sa groom and sa bride. Para sa bride, the dove represents purity for the bride, or purity of the bride. Para naman sa groom, ang ibig sabihin nito, no regrets of the past. So yan ang ibig sabihin natin ang release of dove. So sabay nilang pakakawalan. Of course, kiss muna. Kung nagkikiss ang dove, dapat nagkikiss din ang kobo. Okay? So ready for kissing? Okay, hawak lang tayo. Mahigpit lang, pero masyado. So kiss tayo, Abby and DJ. While the doves are kissing also. Okay. So ready na natin ibato kung sino tamaan o pwede rin tayong sumunod ng dove. Okay, ready? Pauna tayo ha. Ready? Get set, throw! Okay, palakpakan po muli natin ang ating bagong kasal. So again, I'm calling 5 ladies, single ladies, and 5 bachelors. So ilan na ang bachelor natin? Isa pa lang. So doon muna tayo sa tabi ni TJ. Thank you, sir. We need 4 more. Kasi po, pag hindi pa kayo napunta sa unahan, magtatawag at magtatawag, magtatagal po tayo. Kaya po we are calling again the 4 bachelors, another 4 kasi may isa na tayo. Thank you very much for supporting. 5 lang ang kailangan natin ha, 5 lang. 5 lang. Laro lang to, don't worry. Okay na yung 5 natin? 5 men? O, sige. Pausap lang ako ng assistants para medyo malawak-lawak ang ating gagawin. Okay, isip lang natin ng konti para makagalaw ang ating mga boys. So, ganito ang mechanics natin. Sumasayaw ba ang ating mga bachelors? Ay, hindi. Okay, oy, talagang nagparamdam na si Kuya. Pero bago yung kilalanin muna natin ang ating mga bachelors. You are? RJ. Net? Blink. Blink? Roy. Joseph. So, ito na ang ating mga binata na darating din ang panahon na sila ay magiging katulad ni TJ na makakahanap rin ng kanyang ate. Okay? O, sige, mag-photo ops muna kayo kung ang dami niyong fans dito. Okay, so ngayon, ano ba ang ating objective of the game? Of course, maglalaro muna tayo. And after natin maglaro, ang matitira sa inyo ang
ang mananalo. Naku ha? So talagang kung gusto nyo matira dyan, ay siguraduhin nyo na mananalo kayo. Para yung matatalo, siya ang panalo. Okay? Nakuha po natin. So ano gagawin natin? So nakakita kayo ng basket na ito. So ilalagay natin ito sa inyong likuran, sa likod. Pagkatapos, lalagyan namin ito ng bola. Ang gagawin nyo, kailangan nyong mauna na mapatalsik lahat ng bola sa pamamagitan ng inyong kembot. So kapag may mga nakatapos na at ikaw lang ang meron pang bola sa likod, ikaw ang talong panalo. Naku ha? O sige, nasa na ang ating mga assistants para tumulong sa paglalagay natin sa likod? O sige, pwede na kayong tumalikod para ilagay namin ang mga basket. Okay, pakinggan mo lang ako. Okay na tayo? So para natin ma-sure na hindi talaga matatagtag sa pagkembot, baka kasi sila ay mga dancing kings talaga. So tingnan natin ang maigi. So meron tayong mga ping pong balls here. Ushers, pakilagyan ako ng tiga-apat. Tiga-apat sa likod ha. So tingnan natin kung gaano kagagaling kumembot at magpalaglag ng bola ang mga binatang ito. Pag nanalo, eh diligtas ka sa pagkuha ng garter maya-maya. Pag natalo, okay, ikaw ang magbibigay, ikaw ang maglalagay ng garter dito. Hindi na raw. So, siguraduhin mo lang na mananalo ka. So, apat yan ha. Ay, tatalikod kayo pare-pero. Tapos, meron tayong music with DJ. Tapos mamaya tingnan natin sa bukod sa sino ang pinakamagaling mag-alis ng bola, sino rin ang pinakamagaling kumembot sa inyo. O, lagay lang natin ng maayos, ha? Iga-apat lang tayo na balls. Ladies, pakihanda na ako ng ladies natin ha. Kayo ang susunod. Okay. Ready na ba? Last one. Sige. Dito tayo, baka matamaan natin si Abby. Isod tayo, isod. Okay, talikod tayo sa mga cameraman. Nasa ang ating audience? Kuya, ready na ang ating outfit
natin. Nasaan ang mga dalaga? May music at kapag nag-stop ang music, kailangan yung paunahang makuha yung nakasingit malapit sa hita ni Kuya RJ. So, para sa ating unang object, of course, we have ang palaya para sa ating unang object. So, yan ang kailangang makuha. Kung ayaw niyong manalo, kailangan niyong makuha ang ampalaya. Hanggang sa isa ang matitira. Ready na tayo? Okay, sige. So after nito, kukuhanin naman mamaya ni TJ ang garter mula kay Abby. O sige, dito na tayo. Pila na tayo, girls? Okay lang yan. So ikot lang tayo kay RJ, ha? Ikot lang tayo. Then we could dance while you are, yes, habang umiikot tayo, pwede tayo sumaya. Music, please! Okay. Ikot lang tayo. Yes! Yes! Abang-abang na sila! Tandaan! Ang matatalo ang siyang panalo. Ready? Ay! So, nakuha niya ang ampalaya. So, sumunod. So, dalawa na lang. And of course, meron tayong talong. So, talong naman po ang sunod natin. Even. Of course. So, isa na lang. Ang makakakuha ang siyang makakaalis o makakaligtas at ang matitira siya ang panalo, ang talong panalo. Music, please! Sa siya po pinaliit ko. Okay, so there you have it. So, ang ating talong panalo ay walang iba kundi si Ate Missy. Okay naman, pakahiyain naman ni Ate. Mabait naman si Kuya RJ. So, Kuya RJ, thank you very much. Dito ka lang muna sa side. Kasi ngayon, titignan natin kung gaano kagaling si Kuya TJ nakuhanin ang garter ni Abby. Okay, ready na? Ready na bang sumunod si TJ? Okay, ang tanong, nasan daw ba, Abby? Ready? Wow! May swimming! Yan na! Dapat kagat-kagat, ha? Dapat kagat-kagat! 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 Oh! Picture mo na! Yes! Nariyan na ang garter! So ngayon, pauwi na natin. Stop na daw! Okay, palakpakan natin si Macy at saka si RJ. So photo ops muna tayo. So Macy. From Lola M. and Nora, Kuya Miel, and Ate Sherry. Thank you po sa gift. Sige, pwede niyo lang sira-siraan. Okay, may nagbebenta na po ng suman at kalamay. Pwede na po tayo magsimula doon sa right side. Doon sa may right side, dito sa unahan, pwede na po tayong bumili ng suman at kalamay. Marami pong salamat. Okay, of course, itataas ni na Abby at TJ ang kanilang kauna-unahang regalo bilang mag-asawa. Walang iba kundi electric fan. The message for the couple. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagdalo ng isa
From Mr. and Mrs. Canta, ang parents po. Where are you? Nasa na po si nanay at si tatay? Mr. and Mrs. Canta, para po sa special message para kay Abby and TJ. So narito na po ang mag-asawa para ibahagi ang kanilang napakagandang mensahe sa kanilang mga anak. Pang, pulasan. Sino ko? Magandang umaga ho. Kahit na medyo pahapon na, ay puro pa umaga para pataas, ano ho? Kasi pagkahapon, pababa na. Kaya magandang umaga sa inyong lahat. Unang-una, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo dito sa okasyong ito. Hindi magiging masaya o matagumpay itong pagkakataon to kung wala kayo. Kung kami lamang, walang saysay, ika nga. Ang aking mensahe sa babagong mga anak ko ay yung pagsusunuran ang unang-unang palagay ko ay mahalaga sa lahat. Ako sakasakali at hindi naman wala yung paminsan-minsan na ewan ko na kung ano, no? Pero huwag niyong patatagalin. I-resolve nyo kaagad. Lahat tayo siguro ay naghahangad o nangarap na maging maligaya sila. Kaya ay na lang mga himisahe sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagdalo ulit. Salamat po sa inyo lahat. Ang masasabi ko ay, anak, napakaganda mo ngayon. Totoo yan. Hindi ako nalulungkot at aalis ka sa amin. Hindi ibig sabihin na aalis ka na forever, ano. Tutuwa pa nga ako at dalawa kayo mag-uuwi sa amin. At sa darating na future, siguro ay may dalawa o tatlong kasama pa kayo. Ang masasabi ko lang ay sa buhay ng mag-asawa ay nandiyan ang may mga sad moments and joyous moments. Hindi yan nawawala. Laging ganun ano. Sabi nga ng daddy, kung merong may pagkakaunawa sa isang araw, ay try to resolve it before the sun drops. Okay? And we hope and we pray that you will be blessed with children. And we'll be very happy if you will give us some children. Pahabol, ha? We are accepting TJ as member of the family, no? So, we are hoping also that Abigail will be accepted by the family of TJ. Okay? Maraming salamat. Thank you very much po. And now, let's hear a message from Mr. and Mrs. Osito for their very special message for the newlywed, Mr. and Mrs. Osito. Nagsigalo po sa pag-isang dito po ng aming mga anak. Ang gusto ko sa inyong dalawa, sana habang buhay kayong may pagmamahalan sa isa't isa, lagi ng pagkakaunawaan, magpatubayan kayo palagi ng ating Panginoon. Salamat po. Magandang gabi bayan. Siyempre, hapon pala sa inyo lahat. Mga kasama, sa lahat ng mga dumalo sa araw ng kasal ng aking pinakamagandang lalaking anak. Sana
Sana'y huwag pagsawaan ni Abe. Yung lalo-lalo na yung mga nasa labas, tawa ng tawa, pinapasok din ang inyong mapakinig. Sana nga ay ang inyong pagmamahalan ay katulad ng pagmamahalan namin ng iyong ina. Ang iyong ina ay hindi silusa. Oh. Wala. Hindi naman ako naiyak. Hindi naman naiyak. Basta't kami ng inyong ina ay narito lang sa inyo palagi. Kung ano man problema ninyo, pwede niyong sabihin sa amin at yung problema namin sa bigas, kayo na bahala. Abe, joke lang yun ha. Ay, alam mo naman, sanay ka na sa iyong bina, minsan eh, ganyan na ang buhay. Eh, pag hinaluan natin palagi ng puro lungkot, eh, ito, eh, na ba kung mapano na, minsan naman, pag-aya tayo ng kapag. Hello, mga kasama, muli po ako nagpapasalamat sa inyo at sa inyong dalawa. Sana ang pagsasama ninyo ay everlasting. Ano nga yun sa Tagalog? Basta everlasting. Nagmamahalan. Kahit maputi na ang buhok ninyo. Ako nga, tagal, bago pumuti. Pero mahal ko pa rin ang asawa ko. Hindi siloso yan. Mahal na mahal ko yan. Kaya ganyan din ang gawin ninyo. Ha? Kaya salamat sa inyo, ha? Papakabait kayo tulad ng dati hanggang sa wakas. Amen. Okay, so thank you very much. At bilang mo panghuli, bago tayo magsabugan, magbibigay muna tayo ng mensahe. Magbibigay ng mensahe sa isa't isa at pati na rin sa lahat bilang pasasalamat sina Abby and TJ. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Lalong-lalo na po sa walang sawang pagsuporta full support po talaga ng ating mahal na tiyuhe na ngayon po ay ninong ko na. Si Ninong Jerry. Maraming salamat sa inay, sa tatay, na puro kaway lang ng kaway. Sa kapatid ko, sa lahat po, sa mga pinsan ko, sa mga nagluto ng suman, nagpakabuyag, maraming salamat sa aking biyanan. Maraming salamat din po at tinanggap niyo po ako bilang isang manuga. Isang tunay na anak. Maraming salamat. Inuulit ko lang po yung pagpapasalamat ni TJ para po sa mga kapamilya niya na ngayon po ay kapamilya ko na din po. Maraming salamat po dahil po nung mga ilang beses po na nagpunta ako sa inyo ay ako naman po ay hindi niyo pinabayaan. Winelcome niyo po ako ng buong puso at nagpapasalamat po talaga ako dahil from the start po ng relationship namin ni TJ, feel na feel ko na po yung support ng family niya na ngayon po ay I'm lucky to be part of. So, thank you po and lalong-lalo na po sa head po ng family nila na ang inay taba po ang nanay missing. So, thank you very much po. And of course, sa family ko naman po na right from the start din po, since nung nagsabi po ako na may boyfriend na ako, yay! Woo! And lalo na po nung sinabi ko na magpapakasal na po ako, na kahit po sobrang ikli lang po ng preparation time namin, kita nyo naman po at masayang-masaya po kami dahil po
successful po, napakaganda po ng kinalabasan.